Dumating na sa Dubai ang ina ng Pinay na nagkaroon ng allergy sa iniinom na medisina. Sa isang breakfast for a cause din ang nilunsad para maipagamot si Lynn. Sa kasong ito, hatid ni Glenn Vergara, sama-sama po tayo magbantay kabayan. Pagkatapos ng 20 taon na nawalay sa isa't isa, nagtagpo muli ang mag-inang Lynn at Evelyn Crido. Pero sa halip na magkwentuhan, isang anak na halos sunog ang buong katawan ang niyakap dahil sa epekto ng ininom na gamot. Hindi ko alam kung paano ko matutulungan yung anak ko. Talaga napakahirap sa katulad ko na isang ina, nakikita mo yung anak niya naghihirap. Ayon pa kay Aling Evelyn, 18 taon pa lang si Lynn ay nang ibang bansa na siya at sa telepono at internet lang sila nagkausap. Gusto kong gumaling na talaga anak ko para pag-uwi ko kasama ko na siya. Ayaw ko siyang iwanan na dito. Matagal na pa noon hindi kami nakita, tapos nung makita ko pa siya nasa ganitong kalagayan. Mag-iisang buwan na si Lynn Crido del Rosario, ang Pinay na nagkaroon ng toxic epidermal necrolysis o ang malalang uri ng Stevens-Johnson syndrome, epekto ng allergic reaction ng antibiotic. Kwento pa ni Lisa Kingsley, ang Breton na tumutulong kay Lynn, naging mahirap ang linggong ito dahil nagkaroon si Lynn ng pneumonia. She contracted pneumonia, which in her condition is very serious. She has currently got skin infections, a huge amount of skin infections from the burns. She's lost most of her sight. Her eyes are pretty much infected, and along with the pneumonia. So she's receiving blood transfusions at the moment and high levels of antibiotics. Umaabot sa 30,000 dirhams o 345,000 pesos bawat linggo ang bill ni Lynn. Kaya isang breakfast for a cause ang ginawa ng mga kababayan para makalikom ng pondo. Umabot sa 6,000 o halos 70,000 pesos ang perang nakalap. Kailangan ng cornea transplant at plastic surgery ni Lynn. Ang perang nalikom galing sa mga donasyon ay unti-unti nang naubos, kaya humihingi ng tulong si Liza at ang pamilya ni Lynn sa mga charitable institution dito sa UAE. We are approaching healthcare institutions in Dubai to try and get some support to hopefully do some treatment for free, and approaching big companies to see if they can help with the medical bills, because the medical bills are obviously very, very high at the moment. Maging ang konsulado ng Pilipinas sa Dubai ay nanawagan na rin sa mga kababayan para madugtungan pa ang buhay ni Lynn. Napabilis ang pagpunta ng ina ni Lynn sa Dubai sa tulong ng Polo OWA. Ini-encourage ko nga rin ang PhilCom at ng iba pa nating mga kababayan na may kapasidad na magbigay, na magpaunlak at magbigay pa sa abot ng ating makakaya. On the part naman ng government, ang sa aking pagkakaalam, ang ating Polo OWA office dito sa Dubai ay ginagawa rin nila ang abot ng kanilang makakaya kung paano ma-assist ang ating kababayan na si Lynn na nasa ospital. Nagbabalita sa Middle East, Glenn Vergara, Dubai, UAE. Tatlo